Hello guys, good morning! So ang i-discuss naman natin ngayon sa steel design ay mga flexural members. So mga beams, mga yan, anything na nag-undergo ng bending. Okay? So, before we start, we have to understand first or be familiar with the nature of members under flexure. Kasi guys, maganda kung naiintindihan natin yung konsepto. Okay? So, let's say for example, we have here a beam simply supported para madaling maintindihan. Tapos may load na uniformly distributed load W, right? W. Ayan. Ngayon guys, ang maximum moment sa beam is nasa gitna. WL squared over 8, zero moment, doon zero moment yan. So what does that mean? Kapag ka nilakihan ko pa ng nilakihan yung W, lumalaki yung mga moment. Pero sa support, zero pa rin ang moment, tama? So critical point dito is yung gitna. Yung gitna, engineers, yung gitna. Kasi nandyan yung maximum moment. Kasi MC over I, yung flexural stress is equal to MC over I. So pag mas malaki yung moment, mas malaki yung stress. So kapag sakto lang yung moment, okay, hindi mag-yield yung fiber. The bending stress is less than Fy. So okay lang. Meaning, pag tinanggal mo yung load, babalik lang siya sa pagiging straight beam. Okay, elastic yung kanyang stresses. Pero, habang lumalaki yung load, lumalaki rin yung maximum moment sa gitna. So what does that mean? Dahil lumalaki ito, engineer, lumalaki yung moment, hanggang sa mag-yield yung outer fiber. No? Meaning, yung moment na nailagay mo is sakto lang para mag-yield yung outermost fiber. So, ang tawag doon ay yielding moment. Yan yung moment na magpapa-yield sa outermost fiber ng section. Okay? Ang tanong, sira na ba yung beam? Or failure na ba? The answer is no. Ang steel beam, hindi pa yan sira kapag ganyan. Bakit? Ang nag-yield lang naman dyan yung outermost fiber eh. Yung ibang fiber, di naman nag-yield. Tama? So, meaning, pwede mo pang taasan yung load na yon, okay? So kapag tumaas yung load, lumalaki pa lalo yung moment. Kapag yung moment mo mas malaki na sa MY or the yielding moment, ganito yung magiging stress diagram, no? Mag-yield yung ibang part, okay? Elastoplastic siya. Ito yung tinatawag na elastoplastic stress distribution. Kasi elastic dito, pero plastic stresses yung mga nasa outermost fiber. So, hindi pa rin sira ang beam dyan. Hindi pa rin. Kasi saka lang siya masisira kapag ka-unstable na siya. Okay? So therefore, pwede nating taasan ng load hanggang sa, ayan, mag-yield lahat ng portion. So kapag nag-yield lahat ng portion ng beam, ayan, mawawalan na siya ng resistance sa moment. Klaro po ba guys? Kaya nga siya hindi nasisira kasi habang lumalaki yung moment, pumapalag yung mga fibers. Tama? Ayan o, pumapalag yung mga fibers kasi may yung compression nito, may compression dito, may tension dito. Yung couple na yan, yung moment na yan, yan yung plastic moment. Ganon din dito, yung couple na to, yan naman yung yielding moment. I hope you understand. Okay? So, kapag tinaasan mo pa yung W or yung load, hindi na makakapalag yung section. Okay? So, by the way, a hinge is a point on a beam where it cannot resist bending moment. Okay? Yung hinge is a point on a beam where it cannot resist a bending moment. Example, ito. May fixed support kayo, tapos may internal hinge. Ayan. Tapos meron ng roller support. Di ba this is an internal hinge? Yan ay hindi makapalag ng moment. So para lang siyang pinagdugtong mo na ganito. So kapag nilagyan mo ng load, iikot-ikot lang siya. Hindi kagaya ng itong portion na to, magbe-bend kasi lumalaban yung fiber sa loob. Okay? Ganun po ang hinge. So bakit ko sinabi yun, engineers? Kasi the moment na ma-reach niya itong plastic moment, nag-yield na lahat ng fiber dito, engineer. Nag-yield lahat ng fiber.
At dahil nag-yield lahat ng fiber, hindi na siya makapalag ng additional moment. Therefore, naging hinge siya. Di ba? Naging nature niya ngayon is hinge. It can no longer support additional moment. Kaya lang, hindi siya hinge na real hinge. Real hinge kasi yan. Okay? Ang tawag sa kanya ay plastic hinge. Meaning, naging hinge siya due to plastic stresses. Klaro po ba guys? Naging hinge siya due to plastic stresses. Okay? So, I hope you understand the mechanics of flexure. Okay? So, meron tayong dalawang section modulus dito. Depending stress kasi is MC over I, di ba? Depending stress is equal to MC over I, equal lang din siya sa M over S. Okay? Kasi yung S is I over C. Okay? The section modulus of the beam. S nga lang is elastic section modulus. Yung Z is the plastic section modulus. So, I hope you understand that. Yung S, gagamitin natin yan dito. Yung Z, dito yan ginagamit. The plastic section modulus. Okay? Sige po. The shift factor, nakalagay dyan, the ratio between the plastic moment and the yielding moment. Sagot tayo ng isang problem para maintindihan natin ito, engineers. Okay, so for problem 1, we have a T-beam. Question dito is elastic section modulus, plastic section modulus, yielding moment, plastic moment, and the shape factor. Fy is 3, 4, 5. Unahin natin yung elastic section modulus. Ito yung elastic property ng beam, yung common na ginagawa natin sa statics. Okay, so madali lang, ito ay I over C. C is the outermost fiber, yung pinakamalayong C. I will explain to you later. So first, ayan, bibinata lang, pasensya na. Okay, tawagin natin itong Y-bar. Okay lang guys? Yan, Y-bar, no? Yan yung makukuha natin sa pagkuha ng centroid. Ang tawag kasi dito ay elastic neutral axis. Yan yung nakagawian natin, okay? Later, I will introduce to you the plastic neutral axis, okay? So, base dyan, we have mode 3.2, di ba? Pupunta ka lang ng mode 3.2 sa inyong Casio calculator. Tapos, X, Y, naka-on si frequency, di ba? Napag-usapan na natin to. Wala nang masyadong tanong dyan. Okay? Hahatiin mo sa dalawang area. Okay? Puro ito rectangles, kaya pwede kong gamitan to ng mode 3.2. Ang ilalagay ko dito ay heights. Di ba napag-usapan natin height ito? Ito naman ay centroid. Tapos ito ay area. Kapag ka puro triangle, para mabilis. Tama? So, height muna, 330. Ito naman, y. Bilisan ko na lang to. Fast forward. Okay, so fast forward natin. Sa centroid, 150, tapos yung isa, 300 plus 15, kalahati ni 30, tapos area nila. So then from that, i-press AC mo, tapos kukunin mo yung Y-bar. Ang nakuha nating Y-bar ay 232.5 sa calculator. At I ay summation of x squared divide 12, di ba? Plus n sigma y squared, yan ang kukunin mo. So ang I mo dyan ay ito naman siya, 127,000 million pala, mm to the 4. I hope you understand, okay? So from that, makukuha mo na yung section modulus, I over C. Okay, anong C yung gagamitin ko, sir? Okay, tingnan nyo mabuti, engineers. Dalawa kasi ang C nyo dito. Meron kang C bottom, at saka meron kang C top. Alright? So, ang gagamitin mo dito is yung larger. Kung alin yung mas malaking C, yan ang gagamitin mo sa section modulus. Ibig sabihin, dun mo unang mag-yield. Okay? Dahil mas malayo yung fiber dito, ibig sabihin, kapag subjected to sa bending, mas maunang mag-yield dito sa ilalim because MC over I, mas malayo yung fiber na to. Okay? Klaro po ba guys? So, therefore, this is just 127, 125, divide ko ng Y-bar na 232.5. So, yan yung ating section modulus. Okay? 546,774.19. This is mm cubed na. Kasi mm to the 4th over mm. Okay? I hope you understand. Next is the plastic section modulus. Okay?
Paano naman itong plastic section modulus Z? Okay? So, sabi niya sa definition, that is just the summation of the moment of area. Meaning, this is area y bar sa top plus area y bar sa bottom ng plastic neutral axis. Okay? Plastic neutral axis. Mag-shift kasi yung neutral axis kapag ka-unsymmetrical yung, hindi symmetrical about the x-axis ang iyong member, no? Mag-shift. Okay? So, ilolocate mo muna si plastic neutral axis. Paano yun, sir? Kailangan yung area sa top equal sa area sa bottom. Sir, bakit naging ganyan? According to dun sa definition, sabi doon, okay, i-derive ko lang muna para maintindihan ninyo. Para malocate mo daw yung neutral axis, yung compression is equal to tension. Tama? Okay. Kung titignan ninyo, ganito yung stress diagram mo kapag ka nasa plastic zone na siya. Ayan. Nandyan na. Okay, Fy lahat ng stress, Fy dito. So, the compression is equal to the tension, right? So, meaning, compression is equal to the tension, Fy times area top ito. Di ba? Stress times area is compression. Fy din ito times area bottom. Ganun lang kadali. Kaya area top is equal to area bottom kapag ka nilocate mo yung plastic neutral axis. Alright? So, saan kaya magiging equal yung area ng top at bottom? Malamang hindi ito ang plastic neutral axis. Right? Okay, kundi nandito banda. Nandun banda, no? Tama ba? Ilan to? 330 times 200. Diba? Pareho sila, no? Therefore, nandito yung plastic neutral axis sa may mismong boundary. Tama ba, engineers? Okay? So, meaning, this is just 200 times 30. Di ba equal yan sa sa 20 times 300. So, meaning, ang kanyang plastic neutral axis ay nandito mismo. Ito. This is the plastic neutral axis. Ito engineers. Okay? Then from that, nalocate na natin yung plastic neutral axis. Okay? Yan ngayon ay gagamitan na natin ng formula ng Z. So, Z therefore is area y bar sa top, i-moment mo lang yung area sa top at i-moment mo yung area sa bottom. Therefore, this is 30 times 200, top muna tayo, times 15. Plus yung sa bottom naman, 20 times 300 times 150. Mino-moment mo lahat siya sa plastic neutral axis. So, i-moment mo ito doon, ito naman, i-moment mo doon. Okay? So, the plastic section modulus, kailangan mas malaki yan kaysa sa S. Laging mas malaki yan, engineer. 990,000 mm3. Okay? So, I hope you understand. Okay? Okay, so ang susunod naman na sasagutan natin is the yielding moment. So, bending stress is equal to MC over I. Sabi natin doon, di ba? So, equal yan sa M over the S, the section modulus. Kapag ang stress mo equal sa Fy, kapag yung bending stress mo saktong pinag-yield yung bakal, meaning, yung outermost fiber, meaning, yielding moment ang moment na yun na in-apply. So, ayan. Kaya naman, ang yielding moment ay Fy times S. Pinakita natin yan dyan, guys. Multiply mo lang yung S sa 345. Yung nakuha ninyo kanina. So, this is 188.64 kilonewton meter. This is the yielding moment for the section. Letter D, the plastic moment naman is Fy times the plastic section modulus naman. At ito naman ay 341.55 kilonewton meter. Okay? So, nakuha nyo guys. Kapag ang load mo na moment doon, the maximum moment mo ay 188.64, nag-yield na yung T-beam mo, pero hindi pa siya wasak. Kumbaga, hanggang 341 kaya niya bago mawasak yung sa may mismong gitna. Okay? Layo, no? Yung niya, no? Then letter E, the shape factor is MP over what?
my or simply z over s. Pareho lang yan. Okay? 1.81 is the correct answer. Okay? So, that is problem number 1. Okay, maglagay ako dito ng isang practice problem. Same yung mga tinatanong, pero pakisagutan na lang. Same yung mga tanong. Okay? Pero ibahin natin. 50 ito, 300, tapos 20, and 200. Okay? So, I hope you understand that. Paki-compute yung S, Z, MY, MP, and F. Same ng FY, 3, 4, 5. So, pag-locate ng plastic neutral axis ito, engineer, compare mo muna kung alin yung mas malaki. 300 times 50, 1.5 yung area ng flange. 20 times 200, 4,000 lang dito. Meaning, nandito banda yung plastic neutral axis. Plastic neutral axis. So, kapag kinuha mo yun, designate mo lang as X muna. 50 minus X ito. So, yung area nito, equate mo dun sa area sa baba. Shift solve mo yung X para makuha mo yung plastic neutral axis. Okay? Okay guys, let us now apply the NSCP provisions for the design and analysis of wide flange steel beams. Okay, but first of all, let us discuss about the lateral torsional buckling mode of failure. So, pinakita ko dyan, sinulat ko dyan yung mga different modes of failure of a steel beam kasi yun ang mahalaga, di ba? Sabi natin, sa pagdidesign, alam natin dapat kung paano masira, okay? So, napansin nyo guys, lahat ng mga handout na binigay ko sa inyo, lahat yun, nakalagay doon yung mga different modes of failure. So dito guys, pakita ko sa inyo yung lateral torsional buckling na failure. So kapag itong beam na to, dahil sa sobrang haba niya, tapos nilagyan natin ng load, W, okay? Possible na hindi siya mag-bend. Possible na hindi lang siya mag-bend pababa, kundi mag-buckle din siya. Buckle din siya laterally. When you say laterally, paside, no? So kagaya nitong ruler na to, engineers, pakita ko sa inyo. Okay. Sa beam, engineer, mas maganda kung mataas ang moment of inertia. Okay? Dahil alam nyo naman, kapag mataas ang moment of inertia, mas mahirap i-bend. Kagaya nga nito, ang hirap i-bend, di ba? Dahil ang taas ng moment of inertia niya. Pero dahil sobrang taas ng moment of inertia niya dito, ang baba naman ng moment of inertia niya sa y-axis, ayan, mas madali naman siyang i-bend dito, di ba? Kapag ginawa ko itong girder, engineer, prone siya sa lateral buckling. Tingnan niyo mabuti yung lateral buckling. Pag nilagyan ko ito ng load, nagtitwist pa kaliwa yung beam. Imagine nyo guys, pagkalagay ng load, ayan o, imbis na pababa yung deflection niya, nagbabakal din siya pa kaliwa, okay? So, kagaya dito sa ano na to, sa steel beam na to, okay, kapag wala kang bracings na nilagay sa gitna, engineer, possible na mag-buckle siya or mag-twist siya laterally. Ayan, I hope you understand kung paano yung lateral torsional buckling. Ayan. Nag-twist siya, di ba? Imagine nyo guys. Okay? So, ayun. With that, nalilimit, humihina yung capacity ng beam kapag mas mahaba siya. Kasi nga prone siya sa lateral torsional buckling. Okay? Now, in the code classified three types of beam in terms of lateral torsional buckling. Compact, non-compact, and slender beams. Makikita niyo dyan sa handout na binigay ko sa inyo. Paano mo mag-classify kung yan ay compact, non-compact, or slender? Okay? Kapag yung beam, kaya niyang abutin yung plastic moment, yung diniscuss ko kanina, engineer, nang walang buckling na mangyayari. Ibig sabihin, sobrang tibay niya. Okay? Yung tipong kahit nagpa-plastic hinge na yung beam, hindi pa rin bumabaluktot. Ang tawag sa kanya ay compact section. Kapag kaya niyang abutin itong stress distribution na to. Full plastic stress distribution. Kapag hindi niya kayang abutin yan, pero kaya niyang mag-yield. So, ulit mag-yield yung beam pero hindi makaka-develop ng plastic hinge. Magbabakal na. Ang tawag sa kanya ay non-compact. Meaning, nag-yield yung some part, pero biglang nag-buckle, hindi nag-yield yung lahat. Ngayon, pag sobrang haba ng beam mo, engineer, wala pang yielding, nagbabuckle na yung beam mo laterally. Di ba?
Kagaya na itong beam na to, super slender, di ba? Yung mga yon, engineers, hanggang dito lang yung stress diagram niya. Hindi pa nga nag-yield yung yung extreme fiber, nagla-laterally, buckle na siya laterally. Ang tawag sa kanya ay slender beams. Slender beams, okay? So, ayan yung mga 3 classification of sections of steel beams according to code. Okay? So, from the code, you will see na ganito. Para maging compact, the unbraced length should be less than LP. Para non-compact, the unbraced length is between LP and LR. I will discuss this to you later. Para maging slender, si unbraced length should be greater than LR. Yan yung, kaya napansin ninyo, there are 3 zones sa code. Okay? So, ang unang step mo dyan is kailangan alamin mo muna kung saan siya magpo-fall. Kung compact, non-compact, or slender by comparing the 3 lengths. Okay? Limiting lengths itong LB, LR, at LP. Okay? Okay, so ituturo ko naman sa inyo paano yung LB. Ano ba yung unbraced length LB? Okay guys? Another thing is decompression flange local buckling. Okay? Maaari namang compact yung section mo pero possible na mag-buckle yung flange. Okay? Kapag sobrang haba, pinakita ko sa inyo yan sa column, di ba? Okay? Yung unstiffened element. So itong portion na to is an unstiffened element, right? So, kung simply supported ito, engineer, compression yung top, tension yung bottom, right? Okay, at dahil compression yung top, okay, possible na mag-buckle. Yung baba kasi wala kang problema kasi tension yan eh, sure na mag-yield without buckling. Pero itong sa taas, possible na mag-buckle locally. Dito yung local buckling yung tinuro ko sa inyo last time, mag-buckle siya locally. Okay? So, para maiwasan yan, ang ginagawa natin yan dyan, guys, is naglalagay tayo ng mga stiffener plates. Kaya kung makikita nyo, may mga plates na gano'n sa mga, nakikita ninyo yung mga bakal na, structure yan, may mga stiffener plates. Para ma-stiffen yung mga, yan, lalagyan siya ng mga stiffener plates. Para maging, may-stiffen yung flanges, okay? To avoid local buckling. To avoid compression flange local buckling. Now, to avoid naman yung lateral torsional buckling, yung discuss kong kanina lang, naglalagay naman tayo ng bracing. But before that, I will introduce to you first the unbraced length LB. Ano ba yung unbraced length LB? Okay? Kung simply supported sana to engineer, tapos may wide flange kang ganyan, okay? Yung nabibili mong wide flange sa sa mismong merkado, tapos ginawa mo siyang beam, yan mismo yung unbraced length mo. Okay? Yan mismo. Kasi wala kang bracing na nilagay. Ano ba yung bracing, sir? Okay. Dahil nga, sobrang haba niya, halimbawa, 12 meter, halimbawa, 10 meters. Dahil sobrang haba niya, possible na mag-twist yung usapan natin kanina, yung babakil pa kaliwa, pa kanan. So, possible na mag-twist siya. So, ginagawa niya is, pwede mo lagyan ng bracing in the form of angle bar if you want. Ginagawa ko dito, angle bar pinag-brace ko para mura lang. Okay? Angle bar dito sa baba. Okay, double angle halimbawa. Yan. Tapos lagyan ko na dito ng stiffener plate para double purpose. Okay, so guys, na-stiffen mo yung flange at the same time, na-brace mo siya against lateral torsional buckling. Klaro po ba guys? So ito, engineers, ang LB mo dito yung buo pa rin. Take note, hindi ito yung magbibigay sa'yo ng unbraced length. Nagiging common error yan eh. Ang akala nila, kapag nilagyan mo ng stiffener plate na ganyan, yan na yung bracing. No, it's not the bracing. This is just a stiffener plate for the flanges para hindi siya mag-buckle locally. Pero wala kang nilagay na brace dyan. Kaya ang unbraced length mo, 10 meters pa rin. Buo pa rin na length. Okay, yung bracing na tinatawag, itong mga to, halimbawa, i-brace mo siya, may isa pang beam ulit dito. Yan. May isa pang beam. O, lagyan mo sila ng so that they will brace each other. Okay, kumbaga sa floor plan, ito yung mga poste mo. Yan. May girder ka dyan. Ito yung beam mo. May poste ka ulit dyan. Kumbaga sa floor plan. Okay, ito yung steel beam mo. Lalagyan mo dito ng bracing sa gitna. Yan, may bracing ka dyan. Okay? So that yung unbraced length mo, kalahati na lang. So ang unbraced length mo ngayon, 5 meters na lang. Gets ba guys? Ganoon po yung pagkuha ng unbraced length. Kung tatlong bracing yan, edi 3.33 ang magiging unbraced length mo. So I hope you understand how to determine
the unbraced length, LB. Okay? Kapag fully braced yan, halimbawa, nakabaon siya sa slab, fully braced yon, okay? Ang unbraced length mo doon, 0. Okay? May mga ganong problem. It is fully braced against lateral buckling, gano'n, di ba? 0 yun ang ibig sabihin nun, okay? Ang unbraced length. Alright? Sige po. Okay, so let us solve problem number 2. May binigay na beam 12 meter long daw, given yung mga properties, even Fy. The question is, determine the safe uniform load that the beam can carry or the ultimate uniform load. So mag-ASD tayo at mag-LRFD tayo, okay? So the first case is, paano daw kung braced laterally? What does that mean? Meaning fully braced yan. Napakaraming bracing. So maaaring naka yan sa slab or meron siyang bracing na napakarami, okay? So ang unbraced length therefore natin yan is 0 kapag ganung case, okay? So tatlo lang naman yan, engineers, ang pwedeng puntahan. Ang first step mo is to compare LB, LR, and LP. Tatlo lang pwede niyang puntahan, compact, non-compact, at slender, okay? So mayroong tatlong zone dyan. Yun lang, susundan lang natin yung code. Makukuha mo na yung MN or denominal moment capacity. Okay? I will compute LP and LR. Fast forward natin. Okay? So, i-compare mo na ngayon yung LP tsaka LR doon sa unbraced length ng beam. So, 0 yan. Kukumputin mo yung LP, given yun sa code, 1.76 RY. So, lumabas dito, 3919.34. So, less than na siya, no? Nag-fall na agad siya dun sa first case. Pero, ang pinaka-general procedure talaga ay kukumputin mo silang dalawa. I-compute ko na rin yung LR para minsan na tayo engineers. Okay? Para mamaya, yan na yung ating LR. No? Klaro po ba guys? Hindi naman magbabago yan. Limit yan eh. Okay? So, 1.95 RTS E over 0.7 Fy times the square root of JC over SXHO. Yan. Huwag yung memorize yan na, okay? So, bibigyan naman yan. Where RTS is given by this one, I will show you later kung paano ito kukumputin, just in case hindi given sa board exam ninyo, okay? Madali lang yan, radius variation. So, substitute mo, BF, yung width ng flange, TF, yung TF doon, yung thickness ng flange, ito yung thickness ng flange. Tapos, yung H is ito, mula din hanggang dyan. So, depth, total depth, bawasan mo ng dalawang thickness ng flange, yung H, lalagay mo. Thickness ng web, TW 21.08. Pagka-substitute mo, 106.58. Yun yung lalagay natin doon, RTS. Ano pa yung unfamiliar dyan? Yung J. J is the torsional constant. Summation of BT cube over 3. So, titignan mo lang lahat dito. Isa, dalawa, tatlong rectangle yan. So, yan ay 402.97 BT cube. 35.56 cube all over 3. Pero dalawa yan. Okay? Dalawang flanges. Plus, okay? Ito naman, ito yung magiging B mo. Okay? 850.9 times 21.08 cube all over 3. Sana nakukuha guys. Okay na ba guys? So, ang nakompute ko dyan kanina ay hindi pala 850, 779 dapat. 779.78 BT cube. Kumbaga, pahiga. Yung B doon is yung ano niya, yung mas malapad. T is yung thickness ng mga elements. Okay? Ang nakompute natin dyan na J is, para mabilis tayo, 14,514,790.28. This is mm to the fourth. Okay? Ano pa yung unfamiliar kayo dyan? Yung HO. H sub O is the distance between the flange centroid. So, galing dito hanggang dyan. That is HO. Okay? Yan yung HO. Mula dito sa gitna hanggang doon. So, simple lang. Depth, bawasan mo ng kalahati ni thickness ng flange, kalahati ni thickness ng flange. Therefore, buong thickness ng flange. Kaya yan ay 815.34 millimeter. Alright? Then, after that, isa-substitute mo na siya doon. By the way, ang C natin naman, it is 1.0 kapag doubly symmetric. Nakalagay naman dyan eh. Doubly symmetric siya.
Diba ito, double symmetric, symmetric siya sa Y, dito symmetric pa siya sa X. Okay, therefore, C natin dun ay 1. Kapag channel, ano lang siya, symmetric lang siya dito sa x-axis. So, kukumputin mo siya kasi hindi siya symmetric sa Y. Okay? So, ayan. Since Y flange yan, 1 lang yung C natin. Then, isa-substitute mo ngayon, thus, substituting LR is, isubstitute mo lahat ito doon. Ang lalabas na LR ay 11,860.16 mm. Alright? So this is the more exact na value ng LR. Pwede mo daw siyang i-estimate conservatively. Diba? Dalawa yung value kasi ng LR dyan eh. Kaya sa board exam ninyo, ibibigay niya kung anong LR ang magiging limiting ano ninyo. Okay? So, wala na po ba guys? Pwede rin daw kasi computin yung LR sa pi RTS times the square root of E over 0.7 Fy. Ang lalabas dito is, conservative ito, 9635.67. So, I showed you kung paano kunin yung LR ha. Pero ito ang gagawin natin kasi ito yung mas eksakto. Okay lang ba guys? So, ayan. Anyway, sa board exam ninyo, feeling ko ito yung ibibigay na LR. Okay, mas madali kasi siyang computing dito. Okay, kaya lang mas conservative. Sabihin mo, mas short pa lang siya. Trimit na siya as slender. Okay? So, ang ibig lang sabihin kasi nito years, limit yung mga yan. Limit. Kapag yung unbracelet po, mas mababa sa LP, classified siya as compact section. Pero kapag nasa pagitan siya, non-compact section yun. Pero kapag yung unbracelet po, sobrang haba, okay, wala kang nilagay man lang na bracing, bawa, buong 14 meters, sobrang haba, lumabas ka sa LR. Ang lalabas doon is slender yung beam mo. Okay? So, I hope you understand. Yan ay mga limit lang ng mga lens. Okay? So, can we proceed now? Doon sa ating, So, sabi natin, this is a compact section. Thus, okay, the unbracelet is less than LP, less than LR also. This is a compact section. Okay? So, kapag compact section, ang ating nominal moment capacity ay nandun sa number 1. ML is the equal to the plastic moment. Equal na mismo siya sa plastic moment. Okay? So dahil compact section siya, ML now is equal to the plastic moment equal to Fy times Z. So multiply mo lang yung Fy sa Z, doon sa properties niya. Okay, wait lang. Ibigay ko yung value ng Z. So, ayun guys. Tinignan natin sa Asset Steel Handbook. Please add lang sa given yung property ng ating Y flange. 33 by 240. W33 by 240. Yan ay 15,387 times 10 raised to 3 mm cube. Yung ZY naman niya ay 2982 times 10 raised to 3 mm cube. So from that, yan yung gagamitin natin dito sa nominal moment, which is 345 times Z. Yan, 387 times 10 raised to 3. Ilan kaya yung nominal moment capacity ng beam? Okay? So meaning kaya niyang mag-develop ng full plastic stress distribution. Eto, laki. 5,308.52 kilonewton meter. Okay? So from that, mag-ESD tayo and LRFD para malaman yung safe W. Okay? At saka ultimate. So, ayan po. Okay. Mag-ASD muna ako. Pag ASD, the M allowable is equal to 5308.52 according to the code. Divide mo ng omega which is 1.67. At yan ay ilan? Equal ngayon sa W allowable times L squared over 8.
Sana nakuha guys. I-equate mo siya sa maximum moment sa beam. Doon sa unbraced length pala. Maximum moment sa unbraced length. Hindi doon sa beam. Okay na ba guys? Kasi maaring, ito explain ko sa inyo kung paano yung unbraced length. Okay? Maaring ito yung unbraced length mo, iba yung maximum moment dito sa unbraced length na to, iba rin dito. Iba rin yung maximum moment dito sa unbraced length na to. Okay? So, I hope you understand that. So, ilan therefore ito? Anong lalabas na W allowable pag in-equate natin ito? $176.6 kilonewton per meter including its weight. Including its weight ito including its weight. Kapag ka LRFD naman, okay, pag LRFD, M ultimate naman siya, phi mn. So 0.9 times 5308.52 equal ngayon yan sa WU L squared all over 8. The ultimate load naman ay 265. Ultimate naman to 0.426 kilonewton per meter. So I hope you understand the first problem. This is second problem. Medyo ano tayo doon, okay? Okay, para sa letter B, paano naman daw kung if the compression flange has lateral support only at its ends? So meaning nandito lang yung mga lateral support. So what does that mean? For letter B, the unbraced length is the length itself. Yan, ang unbraced length mo ito na. Kasi nandyan lang yung mga bracing mo, buong buo, walang brace, okay? So obviously, nakompute na natin yung LR kanina. Yan ay lumagpas sa LR, lumagpas din sa LP. This is a slender beam, okay? Kapag slender yan, ito yung code na pwede dyan o ubra dyan. Wait lang. FCR SX. So thus, the nominal moment is FCR SX but should be less than or equal to the plastic moment, which is alam natin to kanina to be, nakuha na natin yan kanina. Okay, compare natin. So, solvein muna natin yung CB. Okay? Ang ano kasi ang FCR is CB pi squared E over the unbraced length over the RTS squared. Napansin nyo yung slenderness ratio ito, di ba? Napansin nyo kapag ka nagiging slender yung isang member, yung strength niya is now depending on its slenderness ratio. Yan o, parang doon sa long column natin doon sa columns. Okay? So sige, isusolve ko yung CB. Fast forward natin guys. Okay, so ayan na. Ganito computein yung CB guys. Kasi kailangan natin sa FCR sa pag-compute ng nominal moment. CB pi squared. Ito, madali na to eh. Nakuha na natin yung unbraced length. Okay? Yung CB engineers, puputulin mo muna yung unbraced length. Asan ba dito yung unbraced length? Di ba yung buong length? O. Kung may bracing sa gitna, ito lang yung unbraced length mo. So, putulin mo yung unbraced length. Tapos, sa unbraced length na yan, hanapin mo yung moment diagram ng unbraced length. So, ito yung moment diagram ng buong unbraced length, di ba? So, kung hanggang dito lang yung unbraced length mo, ito lang yung moment diagram na makikita mo. Yung moment diagram na yun, nahatiin mo sa apat. Yan, kaya hinati natin sa apat. Kasi yun yung nakalagay dun eh. Yun yung MA, MB, tsaka MC. Okay? So, kung halimbawa, L over 2 lang yung unbraced length, 6 meters, ganito yung makukuha kong moment diagram. Ganyan. Yan yung nahatiin ko sa apat. Yan yung MA, MB, MC ko. Okay? Nakukuha po ba guys? Tapos, iba pa yung M-max. Nagkataon lang na yung M-max is pareho sa MB. Alright? Nagaya dito, magkaiba si MA, MB, MC, iba rin yung M-max. Diba? Okay. Nagkataon lang dito na pareho. Okay? Tapos after that, kunin mo yung mga moment na yun. Okay. So, madali lang naman, from theory of structures lahat, kunin natin yung moment dito sa 1/4. Okay? Hinati ko, L over 4. Okay. So, ito pala yung moment sa 1/4. Yan. 3 over 32. Yan. Ito naman, hindi pareho lang kasi, ano naman siya, 3 over 32. Yan yung isasalpak natin dun sa computation sa CB na formula. Yung RM niyan, the monosymmetric parameter niyan is
1.0. Okay? So sige, ipasok natin. Substitute natin guys. So ayan na, sinalpak na natin sa formula ng CV. 12.5 Mmax, 2.5 Mmax plus 3 Ma plus 4 Mb, 3 Mc. So sinalpak lang natin dun guys. Ang sagot ay 25/22, or simply this is 1.136. Okay? So yan ngayon ipapasok natin dito sa FCR. Sige guys, nakuha na natin yan. So therefore, FCR is CB 1.136 times pi squared E 200,000. Para siyang Euler, no? LB over RTS 10. Ano yung RTS natin kanina? Wait lang guys, hanapin mo lang. 106.58, 106.58 squared. So yan yung FCR. Yan, engineers. 176.89 megapascals. Ito gagamitin natin sa MN. Thus, the nominal moment capacity is 176.89 times SX 13,322.68 times 10 raised to 3. So ito, bumaba yung capacity kasi ang haba na ng beam 0.61 kN/m. So I hope you understand guys. So fast forward engineers sa ASD at LRFD. Okay, so ayan na nga guys, pinas forward natin, nakuha natin yung MN to be 2356.61 FCR SX. Kaya lang, i-check mo pa rin siya, hindi siya pwedeng lumagpas dito sa MP. Okay lang naman kasi nakuha natin yan kanina, 5,308.51 kN/m. So okay ito, katanggap-tanggap to, yan ang gagamitin natin, okay? So, since yun, i-divide ko na siya sa factor of safety. Pag nag-ASD ako, equate ko siya sa maximum moment, W/8, okay? Maximum moment saan? Doon sa unbraced length. So ito yung unbraced length natin, pasok siya doon, W/8. Okay? So, ganun din ito, engineers. Ultimate naman nga lang ito, okay? So, PMN naman kapag ka LRFD. So, I hope you understand that. Okay, yung pangatlong case na tinanong is, what if the lateral supports ay sa dulo at saka sa midspan? So, meaning, nilagyan na nila dito ng lateral support. What does that mean? Ang unbraced length mo ay 6,000. Ito yung unbraced length mo, okay? So, na-investigate natin kanina, sabi natin, ang first step, i-compare si LPLR at ito 11,000 kanina, di ba? Tapos ito 3,000 plus. So, meaning, nasa gitna siya. Ayan, non-compact yung beam, okay? So, kapag non-compact, ito yung nakalagay sa code provision na ipakita ko sa inyo, okay? However, mag-iiba na yung CB mo dito. Take note, hindi yan yung CB na 1.136 kanina. Kasi, CB yun kapag ka, nandun yung mga lateral supports. Ang usapan sa CB, puputulin mo yung unbraced length. Mula sa unbraced length na yan, titignan mo yung moment diagram ng unbraced length. Okay? So dahil nasa gitna yan, ibig sabihin pinutol ko rin siya sa gitna. Klaro ba guys, nandito yung maximum moment sa gitna, di ba? So this is the max. Yan yung hahatingin ko ngayon sa apat na portion. So yan yung MA, MB, tsaka MC. I hope you understand that. So, syempre, hindi ko na ipapakita kung paano naging ganito yung mga moment, engineers. Makukuha mo to sa theory of structures. Tinuro sa atin yan sa theory of structures doon sa first na mga part natin. Magtatagal tayo masyado kung pati ito papakita ko. So, kunin mo lang yung mga moment dito sa L/4, kalahati, tapos dyan, okay? So, ito yung mga nakuha. Then, finally, yan yung isa-substitute mo doon sa CB. So, CB therefore is 12.5 Mmax. Mmax na yung maximum moment within the unbraced length. So, ang maximum natin ngayon within the unbraced length is yung mismong nasa dulo, which is the 1/8 W/². Okay? So, dito ngayon, teka, hindi ko kasi din memorize to. 2.5
M max 1 over 8 plus 3MA 7 over 128 plus 4MB 3 over 32 plus 3MC 15 over 128 times the monosymmetric parameter RM 1.0 lang yan for double symmetric na I shape. Okay? You can fast forward the video if you want. Okay, 100 over 77, 1.2987. So this is now the value of CB. Okay? So from that, isubstitute mo lang siya dito, engineer. Okay? So sige, fast forward natin ulit. Okay guys, so fast forward tayo. Nakuha na natin, since nakuha na natin si CB, we are now ready to get the moment capacity of this steel beam. Non-compact siya, ito yon. So substitute mo lang doon, engineer, yung mga values. Okay? Ito yung mga na-compute natin mga limiting lengths kanina, LP and LR. Okay? So I hope you understand that. MP is the plastic moment. Tapos ito, MR ang tawag dito, MR. Yan, MR. Klaro po. So, kikita nyo yan sa graph na pinakita ko sa inyo, binigay ko sa handout. Pag sinubstitute mo yan, ang lalabas dyan is ito. The bending moment capacity is 6182.6 kN meter. However, it should be less than or equal to the plastic moment. The plastic moment is 5,308.52 kN meter. Therefore, ito ang gagamitin mong moment capacity at hindi ito. Okay? Dahil lumang pa siya doon, ito gagamitin mo. Okay? So, may mabilis. I will show you another solution para hindi kayo magagagalito guys. Okay? Pwede mo i-mode 3 to yan. Mode 3 to. Ito. Itong portion na to, engineer, pwede mong ilagay sa mode 3 to, tapos saka mo na lang multiply sa CB. Punta ka lang sa mode 3 to, tapos X and Y, di ba? Ito, makikita nyo dun sa graph, LP ito, this corresponds to MP, the plastic moment. Lagyan mo naman sa XLR, this corresponds to MR. I hope you understand that. Tapos, so, meaning ang isa-substitute mo dito, LP 3919.34, dito naman 11860.16, dito 345 times Z, FYZ, 15,387 times 10 raised to 3. Tapos ito, MR 0.7, FYSX 13,322.68 times 10 raised to 3. After that, kunin mo yung LB dito, may katumbas yan na M dito. So, paano yun? 6,000 Y hat. Ang makukuha mo dun sa 6,000 Y hat, so, ba nilagay yun? Ito, 4,760.61. Okay? So, yung magiging MN mo, multiply mo na lang yan sa CB times 4,760.61. Kasi ito yung makukuha mo 4,760. So, times 1.2987. Kaya lalabas yung 6. Yan. Kaya lalabas doon 6,182.6. So, mabilis, no? Kaysa dito, napakatagal pag sinasubstitute mo. So, pinakita ko lang naman sa iyo another solution. Pero still, ang mananaig pa is 5,308. So, from that, ang nanaig ay the plastic moment of the beam. So from that, we can now calculate the ASD and LRFD capacity of the beam. So for ASD, kuha na natin yan, engineer. M allowable, 5,308.52 all over 1.67. W allowable times 12 squared over 8. So W allowable natin for ASD, 176.6 kilonewton per meter. Kapag ka-ultimate naman, LRFD naman yan. So, M ultimate naman yan, 0.9 times 5,308.52 is equal to W ultimate times 12 squared all over 8. So, W ultimate naman ay
Yan. 265.43 kilonewton per meter. So, ayun guys, sinadya ko na yung handout ninyo is magamit natin yung 3 zones para may pakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung code. Okay? So, yung letter D na part, gawin niyo itong practice niyo. Madali lang naman engineers. Okay? Sundan niyo lang yung code provisions dyan na ibinigay ko. Sinamarize ko yan para hindi kayo mahirapan. Okay? Laro po ba guys? Sundan niyo lang yan. That is just a guide. Okay? Solve natin yung number 3.